Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Napakuyom ng kamao si Florian. Patawad, Lolo. Hindi ko talaga gustong i-donate ang bone marrow ko at wala akong ibang choice. Kung i-donate ko ang bone marrow ko ngayon, paano ko pamumunuan ang pamilya sa hinaharap? Iniisip ni Florian. Lolo. Mahina niyang bulong. Walang reaksyon si Old Master Darby. Baka nakatulog ito. Pagkakita nito, na-excite at kinabahan si Florian. Nilok nito ang pinto mula sa loob at lumakad ito sa tabi ng kama. Huminga rin ng malalim si Yumi ng maraming beses bago naglakad sa may pintuan para siguraduhing walang nadaan. Kinuha ni Florian ang unan at idiniin ito sa mukha ni Old Master Darby. HMPH. Nagising bigla si Old Master Darby. Pero, isa na lang siyang ordinaryong tao ngayon at walang lakas na lumaban. Mas diniin ni Florian ang unan sa mukha nito. Hinayaan niyang magpumiglas ito nang di man lang natitinag. Pagkatapos ng ilang sandali, tumigil na ito sa paglaban at dumiretso na ang mga legs nito. Sobrang pawis ni Florian nung tinanggal niya ang unan, habang tinitingnan niyang nakapikit ang lolo niya, natakot siya. Yumi, ano ang gagawin natin ngayon? Sumandal si Florian sa upuan at hingal na hingal. Lumapit si Yumi para siguraduhing patay na si Old Master Darby. Huminga ito ng malalim at ibinalik ang unan. Pagkatapos, tinawagan niya si Drake. Mga ilang sandali lang, sumagot si Drake. Umakto siyang parang profesional na aktor, tuloy-tuloy bigla ang mga luha nito. Papa, may bad news ako. Si Lolo. Si Lolo ay patay na dahil sa ginawa ni Daryl sa kanya kanina. Namatay siya dahil sa kanya. Iyak nito. Samantala, sa may Sanders Mansion, sinusubukan ng mga doktor ang makakaya nila para mabuhay si Dax. Sa labas ng kwarto, lakad ng lakad si Daryl habang pulang-pula ang mga mata nito dahil sobrang sakit ng puso niya. Sa tabi niya, nandoon si Nancy, Old Master Sanders, Daisy at Daphne. Sila ay nag-aalalang naghihintay nitong mga nagdaang oras. Nung dinala ni Daryl si Dax sa bahay, duguan ito kaya lahat sila ay takot at nag-aalala. Sobrang tahimik sa Sanders Mansion, at mabigat ang atmosphere dahil nag-aalala ang lahat para sa buhay ni Dax. Lalo na si Daryl. Napakuyom siya ng kamao at nagdadasal ng buong puso. Kahit na konti na lang ang chance na mabuhay si Dax, pakiramdam niya, hindi siya sinisisi ni Nancy at Old Master Sanders. Sa katunayan, si Old Master Sanders ay laging tumutupad sa pangako. Inumpluwensyahan niya si Dax simula pagkabata nito. Kahit si Nancy ay naimpluwensyahan din pagkatapos nito ikasal kay Dax sa loob ng maraming taon. Kaso kung gaano sila ka-understanding, mas lalong bumibigat ang guilt na nararamdaman ni Daryl. Dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi masasaksak si Dax ng walang dahilan. Hindi niya kailanman mapapatawad ang sarili niya. Pagkatapos ng mahabang suspense, bumukas na rin ang pinto. Lumabas ang gotro at mukha itong pagod. Pialibutan siya ng lahat. Doc, kumusta si Dax? Sabi ni Daryl. Bigla ring nagtanong si Old Master Sanders, ayos lang ba ang apo ko? Si Dax lang ang nag-iisa niyang apo. Nakaligtas ang apo ko dati kaya kailangan ay makaligtas din siya ngayon. Iniisip ni Old Master Sanders. Huminga ng malalim ang doktor at malungkot na inanunsyo, Old Master Sanders, ang kondisyon ni Young Master Sander ay hindi maganda. Tumagos ang espada sa katawan niya, maraming nawalang dugo sa kanya, at sira ang mga organs niya. Kanina nung inooperahan ko siya, ang tanging nagawa ko lang ay pigilan ang pagdudugo at panandali ang mastabilize ito. Base sa pagkakatingin ko, 1 araw na lang ang itatagal niya. Parang nabiyak ang puso ni Old Master Sanders. At, ano ang mangyayari pagkatapos nito? Napayukom ng kamao si Daryl, pakiramdam niya ay napunta ang puso niya sa bibig niya. Nanatiling malungkot ang doktor. Old Master Sanders, ginawa ko ang makakaya ko, pero kailangan niyo na maghanda para sa libing. Yumuko ito at naglakad papunta sa gilid. Parang tinamaan ng kidlat si Old Master Sanders. Nanginig ito at umatras ng ilang hakbang. Ang darling ko. Humagulgol si Nancy habang nanginginig. Paanong nangyari ito? Hindi na mabubuhay si Dax. Impossible.
Impossible. Nasa isip ni Daryl. Nagulat siya at isang malakas na ugong ang bumalot sa tenga niya. Blanko ang isipan niya. Kung hindi mabubuhay si Dax, madudurog ang puso ng lahat. Samantala, naglakad si Daisy paharap, pulang-pula ang mga mata nito. Sumumbat ito kay Daryl. Isa kang basura. Kung hindi dahil sa'yo, hindi magiging ganito si Dax. Kasalanan mo ito lahat. Sinampal niya si Daryl. Dati, nasaktan si Dax ng asawa ni Daryl at halos mapilay ito. Ngayon, mamatay si Dax dahil kay Daryl. Sobrang nagigilty si Daryl. Wala siyang masabi, habang pulang-pula rin ang mga mata niya sa kakaiyak. Tama si Daisy, kasalanan niya ito lahat. Kung hindi dahil sa kanya, hindi masasaktan si Dax. Dahil hindi umimik si Daryl, patuloy lang si Daisy sa pagsigaw sa kanya habang umiiyak, isa kang walang kwentang basura. Ilang beses na nasaktan si Dax dahil sa mga walang kwenta mong mga problema. Ngayon naman, mamamatay siya dahil sa'yo. Wala kang karapatan para manatili rito. Umalis ka. Umalis ka. Oo, kasalanan mo ang lahat ng ito. Hindi ka welcome dito. Lumayas ka. Hindi na rin kaya magtimpi ni Daphne. Hindi ba siya nahihiya na nagstay siya dito ng matagal? Gusto pa niya ata magdulot ng mas maraming pinsala kay Dax, iniisip ni Daphne. Napayuko si Daryl at mahigpit itong napayukom ng kamao, na halos bumaon na ang mga kuko nito sa laman niya kahit na wala na siyang nararamdamang sakit sa mga sandling ito. Pak! Hindi na ito kaya ni Old Master Sanders. Bigla niyang sinuntok ang pader at ngumawa, kayong dalawa, tumahimik kayo at lumabas. Kahit na alam ni Old Master Sander na si Daryl ang responsible para rito, hindi niya ito masisisi. Simula pa lang kasi noong bata si Dax, lagi niya ito tinuturuan na maging mabait at sincere na kaibigan. Kaya naman, tama ang ginawa niya. Kahit na hindi na siya mabubuhay, naisabuhay naman niya sa gawa ito. Pagkakita na nagalit si Old Master Sanders, natahimik bigla sila Daisy at Daphne. Labag sa loob nila na bumaba pero, si Old Master Sanders ang may pinakamataas na authority sa bahay, kaya kailangan makinig sa kanya ng lahat. Pero, nung dumaan ang magkapatid kay Daryl, sinamaan siya ng tingin ng mga ito. Samantalang, hindi mapigilan ni Old Master Sanders na magtanong ulit sa doktor, Doktor, wala na ba talagang ibang magagawa para masagip ang apo ko? Nakasurvive siya nung sinaksak siya ng 30 time, kaya bakit hindi siya maliligtas din ngayon? Pagtataka ni Old Master Sanders. Napabuntong hininga ang doktor at sinagot ito, nasira ng espada ang buong baga niya, kaya wala na tayong magagawa. Kahit ang pinakamagaling na doktor sa buong mundo ay parehas lang ang sasabihin. Nakaramdam ng guilt ang doktor. Siya ang family doctor nila ng ilang taon, pero hindi niya maligtas si Dax sa kritikal na pagkakataon. Ayaw sumuko ni Old Master Sanders. Kaya nagtanong siya ulit, Doktor, paano kung kayang harangan ang butas sa baga niya? Maliligtas ba ang apo ko? Pagharang sa butas sa baga, kinonsidera ito ng doktor, pero umiling ito. Kung theoretical, pwede ito, masasagip si Young Master kapag nangyari ito. Pero, ang butas ay malaki at malalim. At kahit na advance ang mga kagamitan, hindi kayang harangan ito ang butas. May paraan. Sabi ni Old Master Sander, nagninigning ang mga mata nito. May bagay na makakaharang ng butas. Ano ito? Sagot ni Daryl. Excited na sinabi ni Old Master Sanders, 10 years ago, noong unang auction ni Roger, may binenta sila na tinatawag na Heart of the Ocean. Ang pill na ito ay kayang paggalingin ang sugat ng isang organ. Heart of the Ocean. Ang mga mata ni Daryl ay nagkaroon ng pag-asa. Habang si Nancy ay tumigil na sa pag-iyak at tumingin din kay Old Master Sanders ng puno ng pag-asa. Patuloy na nagsalita si Old Master Sanders. Ang Heart of the Ocean ay galing sa elder ng Xiaoyao family 200 years ago. Ginawa niya ang pill na ito gamit ang 10 unique at rare na treasures, kaya kapag may nasirang organ, kaya nitong pagalingin ito. Pagkarinig nito, nanginig sa excitement si Daryl, Old Master Sanders, nasaan na ang pill na ito? Tumingin sa kanya si Old Master Sanders ng may halo-halong emosyon. Ang Heart of the Ocean ay nabenta sa halagang $10 billion sa Newman family mula sa Kyoto. Ang Newman family. Kaagad niyang naalala si Sir Newman. Excited naman na nagsalita si Nancy, Lolo,
Ang ibig sabihin ba nito ay nasa Newman family ang Heart of the Ocean ngayon? Bitter nang ngumiti si Old Master Sanders. Mahirap ito masabi dahil binili nila ito 10 years ago pa. Hindi natin alam kung ginamit na ba nila ito o ibinagay sa iba. Malungkot na sabi ni Old Master Sander. Kahit na magpadala tayo ng tao sa Newman family, baka hindi rin nila tayo kitain. Sila kasi ay isang malaki at noble na pamilya at wala tayo kung ikukumpara sa kanila. Tsaka, isang araw na lang ang kayang itagal ni Dax kaya paano natin makukuha ang Heart of the Ocean sa ganung kaikling oras? Namula ulit ang mga mata ni Old Master Sanders. Pero, mukhang excited si Daryl. May chance pa rin na mabuhay si Dax dahil may paraan para masagip siya. Ang mga yabag ay nanggaling sa hagdan. Bumalik ulit sila Daisy at Daphne. Nakasunod sa kanila ang mga kamag-anak nila. Mukhang malungkot ang lahat. Lumapit si Daisy kay Old Master Sanders at mahinang sinabi, "Lolo, andito sila para bisitahin si Dax." Tumango ang mga kamag-anak nila kay Old Master Sanders. Si Dax ang lahat sa kanya. Ngayong may pinagdadaanan si Dax, walang may lakas ng loob na magsalita sa harap nito sa takot nilang matakot ito. Habang mas maraming tao ang dumarating, mas nagiging tense ang paligid. Nung nakita ni Daisy na andito pa rin si Daryl, sinabihan niya ito, "Ano pang ginagawa mo rito? Hindi ka welcome dito. Umalis ka na. Umalis ka na ngayon." Tinulak niya si Daryl. Hindi umimik si Daryl. Napabuntong hininga siya at umalis ng nakayuko. Paglabas niya sa Sanders Mansion, inilabas niya ang kanyang phone at tinawagan si Sir Newman. Nagdadasal siya habang naghihintay na sagutin nito ang tawag. "God, pakiusap, sana nasa Newman family pa rin ang Heart of the Ocean. Hindi pwedeng mamatay si Dax. Hindi pwede, ito ang dasal niya." Sa may Donghai City, may nangyari sa loob ng Edios Cave. Ito ay popular na cave sa city. Kilala ito sa elegante nitong ambience at fancy na dekorasyon. Kahit na mas mahal ang pagkain dito, paboritong dating spot pa rin ito ng mga rich kids, kahit na nagbabayad sila ng ekstrang $1,000 para lang sa kape. Kadalasan, puno ang cave ng customers pero tahimik ito ngayon. Kaunting mga babae lang ang nakaupo. Ang bawat isa sa kanila ay magaganda at mapapansin sila ng kahit sinong lalaking papasok sa cave. Nirentahan ni Sir Newman at ng mga kaibigan niya ang buong cave para lang magkape. Kahit na marami silang babae, si Sir pa rin ang pinakamaganda. Ngayon, nakasuot siya ng denim jeans at coffee brown jumper. Ang kumikinang niyang buhok ay hanggang balikat kaya nagmukha siyang sexy at charming. Sa tabi naman niya ay may babaeng burgundy ang buhok at kasing ganda din ito ni Sir. Ito ay si Evelyn Featherstone. Masayang nag-uusap ang mga babae sa loob ng cave at natutuwa rin ang may-ari dahil mas malaki ang kinita niya. Si Sir at mga kaibigan nito ay galing sa pinakamayayamang pamilya kaya natural lang na rumenta sila ng pampublikong lugar para maprotektahan ang privacy nila. "Sir, kamusta ang pag-aaral sa The Hexad School?" Tanong ng kaibigan niya. "Ayos naman ang school na to," sagot ni Sir. Ring! 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 Biglang tumunog ang phone niya. Ngumiti si Sir bago kunin ang phone niya, "Excuse me." Pero, napasimangot siya nung nakita niya ang caller ID. Para bang may mga itim na ulap sa taas ng ulo niya. Ito ay si Daryl. Biglang nagtaka si Sir. Pinangako ni Daryl na i-refine nito ang pill niya pero umalis ito sa kalagitnaan, kaya bakit ito tumatawag? Nakita ni Evelyn ang pangalan sa phone niya at kaagad nagdilim ang mukha nito bago kunin ang phone niya. "Tumatawag ang lokong yun," sabi ni Evelyn. Lumapit ang mga kaibigan nila, lalo dahil curious sila. "HMM. Sino ang tumatawag kay Sir? Boyfriend niya ba ito?" "Ah. Sikreto ba ang relasyon niyo? Ipakita mo siya sa amin." Halos masuka si Evelyn sa mga pinagsasasabi nila. Ang isang taong katulad niya. Kahit na mawala ang lahat ng lalaki sa mundo, wala siyang chance. "So, sino ito?" Excited silang malaman ito. Galit na nagpaliwanag si Evelyn, ito yung walang kwentang lalaki na si Daryl. Nagsinungaling ito dahil ang sabi niya, siya ang magre-refine ang pills pero umalis ito ng villa kinabukasan. Oh, siya pala. Ha? Mukha siyang walang alam. Nakakatawa nga pag naiisip mo siya.
Tumawa ang lahat habang nakatakip ang mga kamay nila sa mga bibig nila. Napakagatlabi si Sirs habang iniisip si Daryl, ang sama ng loob niya rito. Inimbitahan niya kasi ito mag-dinner ng 2 beses, pero lagi itong may dahilan para hindi pumunta. Noong nakalipas na 2 araw naman, inimbitahan niya rin ito sa villa para i-refine ang pills pero umalis ito nung kalagitnaan. Hindi siya tumutupad sa sinasabi niya. Sinabihan ni Sirs si Evelyn, "Evelyn, patayin mo ito." Ayaw niyang kausapin si Daryl. Pero umiling si Evelyn at napangisi, bakit? Umalis siya nung isang araw. Naiintriga ako kung anong sasabihin niya. Sinagot niya ang tawag at iniload speaker ito. Pagkatapos sagutin ang tawag, sumigaw si Evelyn. Bakit ka napatawag, Douchebag? Pinagpapawisan si Daryl. Magalang niyang tinanong, pwede ko bang malaman kung kasama mo si Miss Newman? Tanging ang Heart of the Ocean lang ang makakasagip kay Dax. Kailangan niyang makuha ito kahit ano pa ang kapalit. Wala siya rito, cold na sagot ni Evelyn. Kailanman ay hindi nito ipinaliwanag kung bakit siya umalis at hinanap agad si Sirs. Ang rude ng lalaking ito. Akala niya ba ipapalampasin lang namin ito? Kainis! Anong problema ni Evelyn? Iniisip ni Daryl. Napabuntong hininga si Daryl at nagpatuloy, "Please Evelyn, kailangan ko talaga makausap si Sirs kaagad. Pwede bang ipasa mo sa kanya ang phone? Kung may kailangan ka kaagad, pumunta ka rito. Nasa Adios Cave kami." Hindi na niya hinintay ang sagot nito at pinatay na ang tawag. "Evelyn, bakit mo siya pinapapunta?" Naguguluhang tanong ni Sir C.E. May reputasyon siyang cold at charming sa school pero nilaro lang siya ng live-in son-in-law ng magkakasunod na 3 beses. Sobrang nahiya siya kahit naiisip niya palang na magkikita sila. Ngumiti si Evelyn at binalik ang phone niya. "Sirs, alam kong hate mo ang lokong to pero kaya nga natin siya pinapapunta. Huwag kang mag-alala. Pagkadating niya, pagbabayarin ko siya sa lahat ng ginawa niya sa'yo." Ninakaw ng mokong na ito ang phone ni Sirs at nakita akong nakahubad. Nagsinungaling pa ito kay Sirs at sinabing marunong siya mag-refine ng pills. Hindi ko siya hahayaan na makatakas mamaya. Iniisip niya. Mga kalahating oras ang nakalipas, sa wakas, nakarating na rin si Daryl sa entrance ng cave habang hinihingal. Tiningnan niya ang sign para makasiguradong ito nga yung logger. Shit! Bakit ang daming magagandang babae? Ito ang nasa isip niya habang naglalakad papasok ng cave at nagulat siya dahil nakita niya si Sirs kasama ang mga kaibigan niya. Mainit ang panahon kaya lahat sila ay pang-summer ang suot kaya naman mga nakamaikling palda at shorts sila. Nakakaakit silang lahat. Pero wala siya sa mood para isipin ang mga ito. Huminga siya ng malalim at lumapit sa kanila. Tingnan niyo, andito na yung mokong. Haha! Natatawa na agad ako pagkakita ko sa kanya. Mukha siyang walang alam. Hindi mapigilan ng mga kababaihan na tumawa habang nakatingin kay Daryl. Mas lalo silang gumanda dahil mga nakangiti sila. Samantalang, mabilis na lumapit si Evelyn kay Daryl. Walang warning nitong sinampal si Daryl. Rinig sa buong cave ang malakas at malutong na sampal nito. Kaagad naman tumigil ang mga tumatawa at biglang tumahimik ang buong cave. Shit! Mura ni Daryl sa loob-loob. Ang sakit ay naiwan sa pisngi niya. Anong ginagawa mo? Kainis! Ano bang problema ng babaeng to? Wala pa nga akong sinasabi at sinampal na niya ako. Para saan? Galit na sabi ni Daryl sa sarili. Kung hindi niya lang kailangan magmakaawa para sa pill, pipigilan niya ito. Tiningnan ni Evelyn si Daryl ng masama at sinabing, "Oh, wala naman dahilan. Ayoko lang makita ang pagmumukha mo. May problema ka ba dun?" Napasimangot si Daryl at tumingin ng diretso kay Sirs. "Miss Newman, may kailangan akong urgent na pabor mula sayo. Ang pinakamahalaga ngayon ay masagip si Dax. Kung masasampal siya para lang masagip ito, walang pag-aalinlangan na magpapasampal siya, kahit 20 times pa." Mukhang ayaw magpatinag ni Sirs. Ni hindi ito tumingin sa kanya. Nakaupo lang ito hawak ang wine glass sa kamay niya. Daryl, kailanman ay hindi ka marunong mag-refine ng pills, kaya ka umali sa kalagitnaan, nit kaya bakit may lakas ka pa ng loob na kausapin ako ngayon, cold na sabi niya. Buwisit. Nahuli ako ng heaven cold sa kanyang villa noong isang araw.
Kaya mukhang galit pa rin siya sa akin. Isip ni Daryl. Ms. Newman, hihingi po sana ako ng pabor sa inyo. Pwede ko po kasi itong ikamatay, nagmamakaawang sinabi ni Daryl. Kahit hindi niya gaanon katagal nakilala si Sirs, alam niyang mayroon pa rin itong mabuting puso sa ilalim ng nanlalamig niyang ugali. Dahil kung hindi siya nito mapapatawad noong nakawin niya ang phone nito sa Oriental Pearl. Pwede mong ikamatay. Sagot ni Sirs. Kumindat naman si Evelyn sa mga sandaling ito, habang iniisip na kahinahinala ang ginagawang ito ni Daryl. Tigilan mo na yang arte mo, Daryl. Alam ko namang gusto mo lang mapalapit kay Sirs, tama. Huwag mong maiisip ang bagay na yan, hayop ka. Umalis ka na rito, at huwag mo nang sirain ang araw namin. Gumaan ang pakiramdam ni Evelyn matapos sampalin si Daryl, pero nainis pa rin ito sa ipinapakitang itsura ni Daryl sa mga sandaling ito. Hindi naman sumagot si Daryl habang seryosong tinitingnan si Sirs. Matapos makita na nakatayo pa rin si Daryl sa lugar na yon, agad na nagsalita si Evelyn, bakit nandito ka pa rin? Hindi ka ba marunong mahiya? Hindi pa ba sapat ang sampal na natanggap mo kanina? Naglakad siya palapit kay Daryl para muli itong sampalin. Tiningnan naman ng ibang mga kababaihan ang walang kaalam-alam na mukha ni Daryl at tahimik na tumawa sa kanilang sarili. Nagmukhang patay, boring at walang kahit na anong talento si Daryl sa mga sandaling ito. Kaya paano magagawang mahulog dito ni Sirs? Kahit kailan. Evelyn, tawag ni Sirs habang tumitingin na para bang may concern kay Daryl. Ano yon? Ayaw niya na talagang makipag-usap kay Daryl, pero hindi niya matiis ang nababagabag nitong mukha. Ito ang unang beses niyang nakita na ninenerbiyos ng ganito si Daryl. Umabante si Daryl ng isang hakbang at sinabing, Ms. Newman, gusto ko sanang malaman kung mayroon pa bang Heart of the Ocean ang iyong pamilya na inyong binid sa Rogers Auction 10 taon na ang nakalilipas. Heart of the Ocean. Isip ni Sirs. Nagulat ang ibang mga kababaihan nang marinig nila ito. Dito na sila biglang napatingin sa leeg ni Sirs. Walang duda na binili nga ng pamilya Newman ang Heart of the Ocean mula sa auction na yon. Ang Heart of the Ocean ay hindi lang isang miracle pill, dahil mayroon din itong napakagandang itsura. Palagi itong isinusuot ni Sirs bilang necklace mula noong bata pa lang siya, at mula noon ay napamahal na siya rito. Napakatapang ng isang ito. Nagawa niya talagang itanong ang tungkol sa pinakapaboritong bagay ni Sirs. Isip ng mga kaibigan ni Sirs. Sa loob ng isang iglap, biglang namula sa sobrang galit ang mukha ni Sirs. Nangako siya na gagawa siya ng isang pill para kay Evelyn bago sila takbuhan, at sa loob ng 2 araw ay wala silang narinig na kahit ano mula rito. Pero ngayon ay nagawa niya muling magpakita dahil nangangailangan na siya ng isang pabor. Nanatili namang tahimik si Sirs habang nanlalamig na sumasagot ng, suot ko ngayon sa lig ko ang Heart of the Ocean na tinatanong mo. Magaling kung ganoon. Isip ni Daryl. Namula ang kanyang mukha sa sobrang tuwa at pagkasabik. Naramdaman niya na parabang nabunutan siya ng isang napakalaking tinik nang marinig niya ito. Matapos tingnan ng maigi ang lig ni Sirs, nakita niya ang isang gintong necklace na sinasabitan ng isang kulay asul na mamahaling bato. Masyadong smooth ang texture nito at masyado ring reflective na naging dahilan kung bakit mararamdaman mo pa rin ang presensya nito kahit tumayo ka ng ilang metro mula rito. Isa nga talagang tunay na kayamanan ang Heart of Ocean. Isip ni Daryl. Sa sandaling ito, natigilan at nanginig si Daryl nang tuluyan niyang makita ang Heart of the Ocean. Dito na niya seryosong tiningnan si Sirs at nagtanong ng Ms. Newman. Maaari mo bang ibenta ito sa akin? Gusto niyang bilhin ang Heart of the Ocean. Haha, isip ni Sirs. Dito na biglang nagsitawa ang mga babae sa kanilang paligid. Ano ang iniisip ng mangmang na ito? Iniisip niya ba na bumibili lang siya ng necklace sa isang tindahan? Magagawa niya ba talagang ma-afford ito? Tawa ng mga babae sa kanilang mga sarili. Habang tumatawa kasama ng ibang mga babae, suminghal si Evelyn ng, ano ba ang problema mo sa utak, Daryl? Gusto mo itong bilhin kay Sirs? Alam mo ba kung magkano ito? Walang pag-aalinlangan namang tumango si Daryl at sumagot ng, alam ko. $10 billion. Tumawa naman si Evelyn sa naging sagot ni Daryl. $10 billion noong mabili ito ng pamilya ni Sirs. Pero 10 taon na ang nakalilipas mula noong mabili nila ito.
Dito na ipinagpatuloy ng mga babae ang kanilang tawanan. Oo, hindi na maikukumpara ang halaga ng $1 billion noon sa $1 billion ngayon. Bakit nyo pa kailangang sabihin sa kanya ang tungkol sa bagay na yan? Tingnan nyo na lang ang walang alam niyang mukha at mumurahin niyang mga damit. Kahit huwag nyo nang isipin ang tungkol sa $1 billion, nagdadalawang isip na ako kung mayroon nga ba siya na kahit $1 milyon sa kanya ngayon. Hindi naman sumagot si Daryl at bahagyang ngumiti sa mga sinabing ito ng mga babae sa kanyang paligid. Kasabay nito ang pangaasar ni Evelyn ng, alam mo bang nag-iisa lang ang Heart of the Ocean sa buong mundo? Nagkakahalaga ito ng $1 billion 10 taon na ang nakalilipas. Pero ngayon ay nagkakahalaga na ito ng $20 billion. Naiinis nitong tiningnan si Daryl. At kung titingnan kita at ang mahirap mong mukha, alam mo ba kung gaano kalaki ang $20 billion? Hindi sasapat ang isang truck para ikarga ang ganoon karaming pera. Naiintindihan mo na ba? Kung bibilangin mo naman ito ng paisa-isa, baka kulangin pa ang buhay mo para matapos ang pagbibilan nito. Naiintindihan mo ba? Bibilhin ko ito kahit na umabot pa sa $200 billion ang presyo nito, walang pag-aalinlangang dineklara ni Daryl. Alam niyang may hindi bababa sa $60 billion ang kanyang account ngayon. Naging maganda na rin ang performance ng Platinum Corporation nitong mga nakaraang taon dahil sa bago nilang palabas na 101 Superstar na nagbigay sa kanila ng malaking kita. Kaya magagawa niyang makakuha ng ilang daang bilyong dolyar mula rito. At kung hindi pa rin ito sapat, maaari niya namang tawagan sina Felix Blakely o Wayne Woodall. Hindi big deal para sa kanya ang $200 billion. Kahit ang pagkuha sa $2 trilyon ay posible kay Daryl kung kakailanganin niya talaga ito. Siyempre, ang pamilya Newman ay ang pinakamayamang pamilya sa buong Kyoto, pero kahit ang isang mayamang pamilya ay hindi tatanggi sa isang pagkakataon na magbibigay sa kanila ng ilang daang bilyong dolyar. Ganito nakadeterminado si Daryl na makuha ang Heart of the Ocean ngayong araw, kahit na maubusan pa siya ng pera. Dahil tanging ang Heart of the Ocean lang ang makakapagligtas sa buhay ni Dax, at ito lang ang nasa kanyang isip sa mga sandaling ito. Hindi naman mapigilan ng mga babae ang kanilang tawanan, at nagsimula ng tumawa ng husto. Tiningnan nila si Daryl na parabang isa siyang mangmang. Napakagaling mo talagang magsinungaling. Sinasabi niyang ma-afford niya raw ito. Pero sinong niloko niya? Tawa ng mga babae sa kanilang mga sarili. Hindi naman nagpaapekto si Daryl sa ginagawang panloloko ng mga ito. Seryoso ako rito, Ms. Newman. Pakusap, sabihin mo na sa akin kung magkano mo ito gustong ibenta. Kailangan ko ito para iligtas ang buhay ng isang tao. Seryoso nitong sinabi. 2 oras na ang nakalilipas, kaya hindi na alam ni Daryl ang kasalukuyang kondisyon ni Dax, o kung lumalala na ba ang mga sugat nito. Para iligtas ang isang buhay. Kaninong buhay? Simangot ni Sirs. Pawis na nagpunta rito si Daryl at hindi na rin niya pinansin maging ang pagsampal ni Evelyn sa kanya kanina na parabang nagpapanik sa isang bagay. Kay Dax. Sagot ni Daryl. Dax Sanders. Isip ni Sirs. Mukhang seryoso si Daryl sa kanyang mga sinabi. Ibinaba ni Sirs ang kanyang wine glass at agad na ibinigay ang kanyang necklace kay Daryl. Kung ganoon, kunin mo ito. Iligtas mo na muna siya, saka na natin pag-usapan ang tungkol sa pera. Buhay na ng tao ang nakataya rito. Kaya syempre, kinakailangan niya itong iligtas. Nabalot ng pagkasabik si Daryl habang sumusugod para kunin ang necklace. Pero agad na umabante si Evelyn para kunin ang Heart of the Ocean mula kay Sirs. Ikaw. Hindi makapaniwala siyang tinitigan ni Daryl. Ibigay mo na ito sa akin. Kailangan ko talaga ito para makapagligtas ng isang buhay. Mahigpit na hinawakan ni Evelyn ang necklace na may nagmamalaking mukha. Pakialam ko. Huwag na huwag kang lalapit sa akin. Sisirain ko to sa sandaling humakbang ka ng kahit isang beses papunta rito. Agad siyang nag-transfer ng kanyang lakas mula sa energy field ng kanyang katawan papunta sa kanyang kamay. Kaya sapat na ang kaunting paggalaw nito para tuluyang mawasak ni Evelyn ang Heart of the Ocean. Evelyn, nagpapanik na tawag ni Sirs na may nagdidilim na mukha. Kilalang kilala niya si Evelyn. Lumaki ito sa Eternal Life Palace, at ang kanyang lolo ay ang Guardian King nito. Kaya walang kahit na anong kinatatakutan si Evelyn.
Pakiusap wag. Nabalot ng malamig na pawis ang noo ni Daryl. Sige na, sige na. Hindi na ako gagalaw. Ano ang gusto mong gawin ko para ibigay mo ito sa akin? Dito na kumindat si Evelyn at sinabing, gusto ng isang hayop kakagaya mo ng ganitong klase ng kayamanan. Kahit na pumayag pa si Sirs na ibigay ito sa iyo, hindi pa rin ako papayag. Nagpapanik na sa mga sandaling ito si Daryl, pero sinubukan niyang gamitan ng rason si Evelyn. Alam ko kung bakit ka nagagalit sa akin, Ms. Evelyn. Hindi kita tinakbuhan noong isang araw. Natapos ko na ang pill na pinapagawa mo sa akin. Nawala lang ako dahil may biglang nangyari sa amin, kaya kinakailangan kong umalis ng walang kahit na anong paalam. Kinuha ni Daryl ang pill mula sa kanyang bulsa at ipinakita ito kay Evelyn. Tingnan mo, hindi ako nagsisinungaling SIO. Ito ang pill na ginawa ko noong isang gabi. Ha? Nabuo niya talaga ang pill. Nagulat ang mga babae at nagpalitan ng tingin. Alam nila na hindi ito magagawa kahit ng mga pinakamahuhusay na tao sa paggawa ng pill sa buong mundo. Kaya paano ito nagawa ng isang mahirap na lalaking kagaya niya? Siguradong nagsisinungaling lang ito. Sinabi ng isa sa mga babae na, huwag kang maniwala sa kanya, Evelyn. Walang sino man sa atin ang nakakaalam kung ano ba talaga ang itsura ng isang yang pill. Malay ba natin kung peke ba ang dala niyang iyan? Oo nga, maaaring kumuha siya ng isang peking pill para sayo. Oo nga, gagawin ng isang taong kagaya niya ang lahat para makapanloko. Huwag na huwag kang magpapadala rito. Buwisit. Ngayong makukuha ko na ang tiwala ni Evelyn, sinubukan naman ng mga babaeng ito na sirain ang lahat. Isip ni Daryl. Matapos marinig ang sinabi ng mga babae, nagdalawang isip si Evelyn sa loob ng ilang segundo at sinabing, ibigay mo na muna sa akin ang pill. Kahit na ano pa ito, hanggat magagawa niyang makuha ang pill na hawak ni Daryl, maaari niyang ipakita sa kanyang lolo ang pill para malaman kung peke ba ito o hindi. Walang pag-aalinlangang ibinigay ni Daryl ang pill at mapait na ngumiti, habang sinasabi na, naniniwala ka na ngayon sa akin. Iniling ni Evelyn ang kanyang ulo, at bahagyang ngumiti sa tinitingnan niyang si Daryl habang sinasabi na, Daryl, naalala mo naman siguro kung paano mo ako pinagmakaawa noong isang araw para sa pill na ito, hindi ba? Ikaw naman ngayon. Buwisit! Mura ni Daryl sa kanyang sarili. Bakit ba napakahirap pakiusapan ng isang ito? Isip ng galit na si Daryl. Gagawin niya ang lahat para iligtas ang buhay ni Dax. Kaya walang pag-aalinlangan siyang yumuko sa harapan ni Evelyn at seryosong sinabi na, nagmamakaawa ako sa iyo, Ms. Evelyn. Ibigay mo na sa akin ang Heart of the Ocean. Tiningnan siya ni Evelyn at nakangiting iniling ang kanyang ulo. Hindi pa ito sincere. Hindi naman makapagsalita rito si Daryl. Buwisit, bakit di ko nalang buksan ang puso ko at ibigay sa kanya para lang makita ang sincerity ng mga sinabi ko. Nag-iisip siya nang marinig niya nang mag-demand si Evelyn ng lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Nagdilim ang mukha ni Daryl habang hindi na mapigilan ng mga babae sa kanyang paligid na tumawa ng malakas. Umupo silang lahat sa mga upuan habang hawak-hawak ang kani-kanilang mga kape at pinapanood ang mga susunod na mangyayari. Gusto sanang magsalita ni Sirs pero wala siyang nagawa dahil sa pressure na ibinigay sa kanya ng kanyang mga kasama. Huminga ng malalim si Daryl. Naramdaman niya ang pagliyab ng apoy sa kanyang puso habang nanginginig ang kanyang katawan sa sobrang galit. Ang isang lalaki ay lumuluhod lamang sa harap ng Diyos at sa kanyang mga magulang. Isinara niya ng husto ang kanyang mga kamao na para bang gusto niyang ilabas ang lahat ng ito, pero wala na siyang choice. Kung wala ang Heart of the Ocean na ito, mamamatay ang kinakapatid niyang si Dax. Nagpapakul ka pa ah. Singhal ni Evelyn. Nauubusan na ako ng pasensya. Kaya kung hindi ka pa rin luluhod, sisirain ko na ito. Sabi niya habang paunti-unting tinitiris ang necklace. Huwag! Sumigaw si Daryl na parabang isang lalaki na wala sa tamang pag-iisip. Luluhod na ako. Luluhod na ako. Dito na siya biglang lumuhod sa harapan ni Evelyn. Mayroon ngang kasabihan na kasing halaga ng ginto ang mga tuhod ng isang lalaki, at walang kahit na sinong lalaki ang dapat na lumuhod sa harapan ng kahit na sino maliban sa Diyos at sa kanyang mga magulang. Pero nakasalay dito ang buhay ni Dax kaya ano pa ang magagawa niya? Haha! Ginawa niya nga ito. Parang hindi siya lalaki.
Tawa ng mga babae sa kanilang mga sarili. Nagmamakaawa ako na ibigay mo na sa akin ang Heart of the Ocean. Sabi ng nagngingit-ngit na si Daryl. Natutuwa siyang tiningnan ni Evelyn. Pero may isang bagay na naman ang pumasok sa kanyang isipan. Iniisip mo bang makukuha mo ito sa pamamagitan lang ng pagluhod? Napaka-ignorante mo kung ganoon. Dito na nanginig ang buong katawan ni Daryl habang nagsasara ng husto ang kanyang mga kamao. Ginagamit na niya ang buo niyang lakas para pigilan ang kanyang sarili sa pagsabog mula sa matinding galit. Bahagyang ngumiti si Evelyn at tumawag ng isang staff, dalhan mo ako ng isang batsa ng mainit na tubig. Nagtaka rito ang staff. Bakit may humihingi ng isang batsa ng mainit na tubig sa CAF? Pero dahil nagawa nilang rentahan ang buong CAF, kinakailangang gawin ng staff ang lahat ng inutos ng mga ito sa kanya. Hindi nagtagal ay nagdala na ang staff ng isang batsa ng tubig kay Evelyn. Nakangiting sinabi ni Evelyn kay Daryl na, well, ibibigay ko ang Heart of the Ocean sa'yo, pero sa isang kondisyon. Halika rito at hugasan mo ang aking paa. At saka ko ito ibibigay sa'yo. Huwag kang magalala, hindi ko binabali ang anumang pangako ko. Agad na tumawa ng malakas ang mga babae sa paligid. Napakagaling talaga ni Evelyn mamahiya ng tao. Haha! Nagawa niya talagang apak-apakan ang dignidad ni Daryl. Habang namumula naman ng husto ang mga mata ni Daryl. Ha? Anong tinitingin-tingin mo riyan? Hugasan mo ba ang paa ko o hindi? Sigaw ni Evelyn sa kanya habang sinusubukan muling tirisin ang hawak niyang necklace. Tinitigan siya ni Daryl habang malakas na humahampas na parang malalaking alon ang galit sa loob ng kanyang dibdib. Dalian mo! Sigaw ni Evelyn, nakahanda na ang kanyang mga daliri para sirain ang necklace. Hindi naman na makapagpigil sa kanyang sarili si Sirs. Tama na, Evelyn, mahina nitong sinabi. Kahit na nadismaya siya ni Daryl ng 2 beses, at tumakas mula sa bilya, mukhang totoo nga talaga ang kanyang rason kung bakit niya nagawa ito. Pero naging mapagmatigas si Evelyn. Iniling niya ang kanyang ulo at sinabing, Sirs, huwag kang ngang maawa sa mga lalaking katulad niya. Ngumiti si Evelyn habang pinapanood ang nagpipigil sa kanyang galit na si Daryl. Ano na? Gusto mo akong labanan? Bibigyan kita ng 3 segundo para hugasan ang paa ko, kung hindi ay tuluyan mo nang hindi makikita ang Heart of Ocean na ito. 3. Nanlalamig na sinabi ni Evelyn. 2. Nanatili namang tahimik si Daryl, nanginig ang buo niyang katawan, habang nilalabanan ng husto ang kanyang galit. Siguradong ito na ang katapusan ni Dax kung hindi niya pagbibigyan ang gusto ni Evelyn. At sa sandaling mamatay si Dax, hinding-hindi mapapatawad ni Daryl ang kanyang sarili. Kaya nagingit-ngit na naglakad si Daryl palapit kay Evelyn. Habang pinapanood ng mga babae sa kanyang paligid, lumuhod siya sa harapan ni Evelyn, at dahan-dahang tinanggal ang suot nitong mga sapatos. Malinis at kayumanggi ang mga paa nitong hindi nangangailangan ng kahit na anong uri ng paghugas. Gusto lang ni Evelyn ipahiya si Daryl sa harap ng lahat. Nagngingit-ngit na nilagay ni Daryl ang mga paa ni Evelyn sa batsa na may maligamgam na tubig. Ayaw na niyang sagarin ito kaya nagpatuloy siya sa dahan-dahan niyang paggalaw para maitago ang nararamdaman niyang galit. Dito na siya nag-focus sa paghugas sa paa ni Evelyn. Agad namang nagsitawa ang mga babae sa kanilang paligid. Nagawa pa ng iba na ilabas ang kanilang mga phones para i-record ang ginagawa ni Daryl na para bang isang breaking news. Naramdaman ni Daryl ang pamumula ng kanyang mga pisngi pero wala na siyang magagawa kundi ipagpatuloy ang paghugas sa paa ni Evelyn. Ang tanging naramdaman ni Evelyn ay ang pagmasahe ng isang pares ng naglalakihang mga kamay sa kanyang paa nang may katamtamang lakas. Dito na siya napasandal ng bahagya habang ini-enjoy ang ginagawa ni Daryl sa kanyang paa. Kasabay nito ang pagtingin niya pababa kay Daryl. Walang kahit na anong dignidad ang lalaking ito. Paano magagawa ng isang lalaking lumuhod at hugasan ang paa ng isang babae sa harap ng publiko? Isa ng pagbati ang pagtawag dito bilang mangmang. Isinipa ni Evelyn ang mga kamay ni Daryl at suminghal ng, para kang isang aso na naghuhugas sa aking mga paa. Ayaw na kitang makita kahit na kailan. Kunin mo na ang Heart of the Ocean at umalis ka na sa harapan ko. Itinaas niya ang kanyang kamay at ibinato ang necklace papunta sa pinto. Sa sandaling iyon ay napuno si Daryl ng matinding pagkasabik habang tumatakbo papunta sa pintuan para pulutin ang ibinatong necklace ni Evelyn.
Matapos nito ay tumakbo siya ng mabilis palayo, at agad na nawala sa paningin ng mga babae, pero nagawa pa rin niyang marinig ang tawa ng mga ito mula sa CAF kahit nagawa na niyang makalayo sa mga ito. Madilim na ang kalangitan nang makabalik siya sa mansyon ng mga Sanders. Diretso siyang nagpunta sa ikalawang floor nito para ipainom ang Heart of the Ocean kay Dax. Agad na natuwa ang nakatatandang Sanders at si Nancy nang makita nilang dala ni Daryl ang Heart of the Ocean. Hinintay nilang gumising si Dax hanggang hating gabi. Nagpunta rin ang doktor ng mga Sanders para i-check ang kalagayan ni Dax, pero iniling lang nito ang kanyang ulo at umalis. 2:00 na ng madaling araw nang mapagod nang bumalik ang nakatatandang Sanders at si Nancy sa kanilang mga kwarto sa sobrang pagod. Si Daryl na lang ang nag-iisang naiwan sa loob ng kwarto ni Dax. Alam niyang malabo nang magising muli si Dax matapos mawalan ng malay ng ganoon katagal. Pero ayaw niya pa ring iwanan ito. Gusto niyang manatili rito hanggang sa kanyang pagising kahit na maliit na lang ang tsansang mangyari iyon. Matapos ng isang sandali ay hindi na rin nakayanan ni Daryl ang kanyang agod kaya unti-unti siyang nakatulog sa tabi ng dingding na nasa labas ng pintuan. Bigla siyang nagising nang maramdaman niyan ang pagtapik ng isang tao sa kanyang balikat. Noong una ay inakala niyang si Dax nito, kaya agad niyang minulat ang kanyang mga mata, pero sa halip ang kanyang nakita, ay ang asawa nitong si Nancy. Nakasuot ito ng kanyang nightgown na nagpakita sa maganda niyang katawan. Hindi mo na kailangang maghintay pa, Daryl. Dahan-dahang sinabi ni Nancy. Maaaring hindi na magising si Dax. Hindi pa ako inaantok. Maghihintay pa ako rito ng kaunti, iling ni Daryl sa kanyang ulo, habang namamaos na nagsasalita. Dahil nagpupumilit si Daryl, wala nang nagawa si Nancy, kundi tumango at dalhan ito ng kumot bago bumalik sa kanyang kwarto. 4:00 na ng madaling araw nang magsimulang umambon sa labas ng mansyon na pag-aari ng mga Sanders, dito na muling nakatulog ng malalim si Daryl. Pero sa pagkakataong ito ay paulit-ulit siyang nanaginip hanggang sa may maramdaman siyang sumisipa sa kanyang binti. Dito na siya biglang nagising, agad niyang nakita ang nakangiting si Dax na nakatayo sa pinto habang nakatingin pababa sa kanya. Daryl. Pinatatawa mo ba ako matapos mong magbantay sa akin na parang gwardiya? Haha! Tawa ni Dax habang paliyad-liyad sa kanyang kinatatayuan. Dito na lumabas ang luha sa mga mata ni Daryl habang ginagawa ang kanyang makakaya para huwag umiyak sa harap ni Dax. Buhay siya. Buhay si Dax. Isip ni Daryl. Agad siyang napatalon at napayakap ng mahigpit kay Dax. Hayop ka! Bakit mo ako niyayakap? Nandidiring sinabi ni Dax, pero hindi na niya mapigilan pa ang napakalaking ngiti sa kanyang mukha. Sinuntok niya si Daryl sa dibdib at tumatawang sinabi na, oo nga, buhay ako. Haha! Buhay pa rin ako. Haha! Dito na rin tumawa si Daryl. Tumingin ang dalawang mga nagtatawa ng lalaki na ito sa isa't isa nang hindi nagsasalita ng kahit ano. Walang sino man ang makakaintindi sa samahan ng dalawang ito. Wala ring kahit na anong salita ang makapaglalarawan dito. Agad na nagising sa kanilang tawanan sina Nancy at ang nakatatandang Sanders. Agad na nagsasayaw sa tuwa ang dalawa nang makita nilang buhay si Dax. Napuno ng hiyawan at pagkasabik ang buong villa sa mga sandaling ito. At ang pinakamagandang balita sa lahat, hindi lang tuluyang nakarecover si Dax dahil tumaas din ng husto ang kanyang lakas ng dahil sa ininom niyang Heart of the Ocean. Isa na siya ngayong level 4 na Master General. Naging level 1 Master General siya nang uminom siya nitong nakaraan ng ilang godly pill, pero nang inumin niya ang Heart of the Ocean, agad siyang tumalo ng 3 level at naging isang level 4 Master General sa loob ng isang iglap. Haha! Napakaganda talaga ng pill na ibinigay mo sa akin, Daryl. Nasasabik na sinabi ni Dax habang hinuhubad niya ang kanyang pangitaas at tumuturo sa kanyang dibdib. Matapos ko itong inumin, hindi lang tumaas ng 3 beses ang aking level, nagawa rin itong alisin ng tuluyan ang lahat ng peklat ko sa katawan. Tuwang-tuwa namang tumawa si Daryl habang sumasandal sa sofa. Dahil na rin yan sa kakapalan ng balat mo. Haha! Hayop ka! Ikaw tong may makapal na balat. Natutuwang sagot ni Dax. Ding! Samantala, umilaw naman ang cellphone ni Daryl matapos nitong makatanggap ng tawag. Tiningnan niya ito at agad na nakitang si Megan ang tumatawag sa kanya.
Nang sagutin niya ito, agad niyang narinig ang nagsasalitang si Megan sa kabilang linya na nagsabi ng, "Nasaan ka ngayon, mabait kong kuya?" Anong meron? Alam ni Daryl na may hihinging pabor si Megan sa tuwing tatawagin siya nito bilang mabuting kuya. Kilalang kilala na niya ito ngayon. Mahinang nagsalita si Megan ng, "May hawak ka na bang godly pill ngayon, mabuti kong kuya?" Matagal na niya itong hiningi ang bagay na ito, pero hindi pa siya nagagawang bigyan ni Daryl sa loob ng napakahabang panahon. Kaya wala na siyang nagawa, kundi tawagan ito. "Magkita tayo mamaya, ibibigay ko iyon sa iyo," sabi ng nakangiting si Daryl. Tuwang-tuwa si Daryl na nagawang makalampas ni Dax sa pagsubok na ito, kaya siguradong papayag siya sa sinumang hihingi sa kanya ng kahit na ano ngayon. Nasabik naman dito si Megan, dito na niya mas pinasweet pa ang kanyang boses, habang sinasabi na, "Magaling. Maraming salamat, mabait kong kuya." Tumigil siya ng isang saglit sa pagsasalita, bago magtanong ng, "Oo nga pala, kuya, maaari mo pa ba akong bigyan ng isa pang godly pill?" "Ha? Isa pa? Iniisip na ba nitong isa na akong pill supplier ngayon, kaya magagawa ko ng isupply ang kahit ilang pill na request niya sa akin?" Isip ni Daryl. Kahit na hindi ganoon kahirap ang paggawa sa isang godly pill, mangangailangan pa rin naman ito ng kaunting oras at effort. At ang importante sa lahat, okay lang ang pagbibigay niya kay Megan ng libre sa isang pill, pero ang pagbibigay niya rito ng ilang mga pill ng sabay-sabay ay magiging unfair sa mga taong binentahan niya nito. Paano na lang kung lumapit sa kanya ang lahat ng kanyang mga kamag-anak para ihingi sila nito ng pill sa kanya sa susunod? Ngumiti si Daryl at sinabing, "Bakit ang dami mong kailangan na pill?" Tapat namang sumagot si Megan ng, "Makinig ka sa akin, mabait kong kuya. Nangangailangan ang master kong si Abbess Mother Serendipity ng godly pill ng husto. Na-stuck siya ngayon sa level 5 Martial Marquis ng napakatagal ng panahon. Pinipigilan siya ng bottleneck na ito na maging isang Martial Saint." "Ha? Ang kanyang master ay si ano?" Isang napakalakas na tunog ang bumalot sa tainga ni Daryl. Dahil hindi na nito nagawa pang sumagot, agad na nagpatuloy sa kanyang pagmamakaawa si Megan, "Mabait kong kuya, kung magagawa mo akong bigyan ng godly pill at matulungan ang aking master na makatawid sa susunod na level, siguradong pasasalamatan kanya. Pasasalamatan din kita ng husto sa gagawin mong ito." Oh, si Abbess Mother Serendipity ang master ni Megan. Technically, ito ang ikalawa niyang master. 5 taon na ang nakalilipas, noong sumali si Megan sa sekta ng ME. Bilang miyembro ng pinakabagong henerasyon ng mga senior sister sa ME, itinuturing noon ni Megan bilang kanyang master ang pinuno ng kanilang sekta. Pero nitong mga nakaraang taon ay kinailangan ng kanilang pinuno na mag-concentrate sa pagpapalakas, kaya wala na itong naging sapat na oras para sanayin ang kanyang mga disipulo. Dito na sinimulan ni Abbess Mother Serendipity na sanayin si Megan, at turuan ito tungkol sa kanyang pagpapalakas. Kaya nagkaroon si Megan dito ng napakalalim na respeto kasabay ng pagtuturing niya kay Abbess Mother Serendipity bilang sarili niyang master. Halos matumba si Daryl nang marinig niya ito. Akala niya ay nabibingi lang siya, kaya muli siyang nagtanong ng, "Sino nga ulit ang master mo?" Simangot nito. Hindi nakaramdam ng kahit na anong pagtutol si Megan sa naging boses ni Daryl habang sumasagot ng, "Si Abbess Mother Serendipity ang master ko na isa sa mga elder ng ME sect, bulong nito. Nitong nakaraan lang ay nagawa nitong madestino rito sa Donghai City." Buwisit. Dito na nagdilim ang itsura ni Daryl na unti-unting napupuno ng galit. Abbess Mother Serendipity. Sapat na ang tatlong mga salitang ito para mapanginig ang mga laman ni Daryl. Wala siyang kahit na anong problema rito, pero muntik na nitong mapatay si Dax nang dahil lang sa tinatawag nitong hustisya. Hindi pa niya ito napagbabayad pero nagawa na nitong manghingi ng godly pill. Sa panaginip mo na lang mangyayari iyon. Mas tumitindi ang galit ni Daryl habang mas iniisip niya ang tungkol sa bagay na ito. Dito na nanlamig ang kanyang tono habang sinasabi na, "Tama na, ayoko nang makarinig ng kahit na ano. Wala akong hawak na godly pill dito." "Ano?" Dito na napuno ng pagkabagabag ang nako-confuse na si Megan. "Ano ang nangyari, mabait kong kuya? Hindi ba't nagkasundo na tayo na magkikita tayo mamaya para sa ibibigay mong godly pill? Bakit biglang nagbago ang isip mo?" Huminga naman ng malalim si Daryl at sinabing, "Dahil ito sa iyong master. At wala nang iba, dura nito.
Sa aking master. Na-confuse dito ang nabablangkong si Megan. Ano ang nangyari sa kanyang master? Sasagot na sana siya nang pigilan siya ni Daryl na nagsabi ng, itanong mo na lang sa master mo kung ano ang ginawa niya. At pagkatapos ay agad na ibinaba ang tawag. Nanginig si Megan nang ibagsak ni Daryl ang telepono. Malakas na ibinato ni Daryl ang kanyang telepono sa coffee table pagkatapos ng tawag. Hayop, ngayong alam na niyang si Abby's mother serendipity pala ang master nito, pinagsisisihan na niya ang pagbibigay niya rito ng 2 mga godly pill. Kasabay nito ang paglapit ni Dax na nagsabing, ano ang nangyari, Daryl? Tawa nito, bakit galit na galit ka riyan? Huminga ng malalim si Daryl. Si Megan yon, buntong hininga nito. Nagulat naman dito si Dax. Siya ba ang napakagandang pulis dito sa atin? Napakaganda nga talaga nito, tawa ni Dax, napakagaling mo talagang pumili ng babae, Daryl. Hindi alam ni Daryl kung tatawa ba siya o iiyak. Hindi mo ba alam kung sino ang master niya? Singhan ni Daryl, sasabihin ko sa'yo kung sino. Ring! Ring! Pinutol ng ring sa cellphone ni Daryl ang kanyang pagsasalita. Dito na nagalit ng husto si Daryl. Kailan ba siya titigilan ni Megan? Dito na niya sinagot ang tawag at sumigaw ng, ilang beses ko bang kailangan sabihin na wala akong hawak na godly pill ngayon? Hindi ngayon, hindi kailanman. Huwag mo na akong tatawagan. Ibababa na sana niya ang tawag nang marinig niya ang isang mahinhin at takot na boses sa kabilang linya. Hubby, may nangyari. Si Lily. Anong nangyari? Huwag kang magpanik, honey. Ano ang nangyari? Nagpapanik na tanong ni Daryl. Nagawa niyang marinig ang napakaingay na paligid ni Lily habang naiyak itong sumasagot ng, nasa ospital ako ngayon. Dalian mo nang pumunta rito, hubby. Sa ospital? Agad na umalis si Daryl nang hindi na nagtatanong ng kahit na ano nang marinig niyo ang mga sinabi ng kanyang asawa. Makikita sa first floor ng City Hospital ng Donghai City ang napakaraming sugatang mga pasyente na inaasikaso ng napakaraming mga nurse na parabang isang eksena matapos ang isang napakalaking sakuna. Agad na napatigil si Daryl nang makarating siya sa loob ng ospital. Ano ang nangyayari? Ano ang nangyari rito? Nandito ako, hubby. Nababahalang lumapit si Lily kay Daryl. Ano ang nangyari, Lily? Nakahinga na ng maluwag si Daryl nang makita niyang hindi nasaktan ang asawa niyang si Lily. Napakaganda ni Lily sa suot niyang skinny jeans na nagpakita sa kanyang mga hita. Nagmukha naman siyang kabigha-bighani sa suot niyang high heels. Ito ang dahilan kung bakit hindi maiwasang mapatingin sa kanya ng mga kalalakihan. Niyakap ni Lily si Daryl at sinabing, katatawag lang sa akin ni Mama, Daryl, iyak nito, na aksidente raw siya kanina. Kaya agad kong sumugod dito pero hindi ko pa rin siya mahanap hanggang ngayon. Natatakot na ako. Nabangga si Samantha ng sasakyan. Tinapik naman ni Daryl ang likuran ni Lily para i-comfort ito at sabihin. Huwag ka nang magpanik, sigurado akong okay lang ang lahat. Tumingin siya sa paligid habang yakap-yakap si Lily, dito na kumabog ng husto ang kanyang puso. Buwisit, mukhang sangkot sa isang car accident ang mga naghihintay na sugatang pasyente sa paligid. Ang ilan sa kanila ay dinugo ang walang tigil habang ang iba naman ay nabalian ng buto. Masyadong katakot-takot ang eksenang ito para sa kahit na sino. Mangyak-ngiyak na si Lily nang hawakan niya ng maigi ang mga braso ni Daryl at magtanong ng, hubby, ok lang kaya si Mama ngayon? Kasalukuyang nasa ibang bansa ang kanyang ama. Paano na lang kung may nangyari na kung ano kay Samantha? Huwag mong takutin ang sarili mo. Hinalikan ni Daryl si Lily sa noo. Dito na niya nakita ang isang grupo ng mga taong naghihintay sa hagdanan na nasa labas ng ospital. Kasama ng mga ito si Samantha. Dito, honey. Turo ni Daryl. Agad namang sumugod si Lily palapit kay Samantha. Mukhang hindi ito natuwa kahit na mayroon lang siyang maliit na sugat na katitigil lang sa pagdudugo. Kung ikukumpara sa iba, maswerte na siya kung tutuusin. Mayroon siyang 20 pang mga kasama na bahagyaring nasugatan at mukhang nagalit sa nangyaring ito sa kanila. Matapos makitang okay lang si Samantha, nakahinga na rin ng maluwag si Lily. Pero, gaano nga ba kalaki ang aksidenteng ito para maospital ang ganito karaming tao? Namula ng husto ang mga mata ni Samantha habang nagdidilim ang kanyang mukha nang sabihin nito na, may ginawa akong hindi maganda,
Lily, pagamin ito sa kanyang anak. O ka lang ba, Mom? Bahagya namang natigilan dito si Lily. Napansin niya na kasama ang mga kalaro nito sa mahjong sa mga nasugatan sa nangyaring aksidente. Naglalaro ka na naman ba ng mahjong, ma? Tanong nito. Iniling ni Samantha ang kanyang ulo at sinabing, ay, ibinenta ko ang mansyon natin, bulong nito. Ano? Nanginig sa kanyang narinig si Lily. Bakit? Bakit mo ginawa yon? Nagalit at nabahala siya sa mga sandaling ito. Huminga naman ng malalim si Samantha bago ipaliwanag ang bagay na ito ng detalyado. Kaunti na lang ang perang natira sa kanila noong bilhin ni Lily ang isang bahagi ng shares sa mga kumpanyang hawak ng pamilya Lindon. Habang patuloy namang tumataas ang nagiging halaga ng gastos ni Samantha. Ang pagkawala ng nakasanayan niyang laya sa paggastos ng pera ay mahirap tanggapin para sa kanya. Ilang araw na ang nakalilipas nang mag-share si Eleanor Francis, na isa sa mga kalaro ni Samantha sa mahjong, ng isang paraan para mabilis na yumaman. Ito ay sa pamamagitan ng Genesis Financial Corporation. Isa itong bagong financial scheme na nangangakong magbabalik sa lahat ng perang ininvest sa kanila sa loob lang ng napakaiksing panahon. Ang kailangan lang nilang gawin ay mag-invest sa kanila ng $1,000 para kumit ng $500 per week. Naging interesado rito si Samantha kaya agad niyang ibinenta ang kanyang mansyon sa halagang $80 million at ininvest ang lahat ng ito sa Genesis Financial Corporation. Iniisip niya na magagawa niyang makabili ng isa pang mansyon sa sandaling bumalik na sa kanya ang pera na kanyang ininvest. Pero matapos ang isang linggo, sinabi ng Genesis Financial Company na nagkaroon ng ilang mga issue ang bago nilang investment scheme, kaya hindi nila magagawang maibigay ang perang kinita ng kanilang mga investor sa ngayon. Dito na bumagsak ng tuluyan si Samantha. Dito na niya na-realize na nabiktima siya ng isang scam. Pero hindi siya nag-iisa sa nangyaring ito. Mayroon pang hindi hihigit sa 100 ang nabiktima ng Genesis Financial Company. Dito na sila nagtipon-tipon para magprotesta sa harap ng opisina ng Genesis Financial Corporation. Agad namang inutusan ng presidente ng Genesis Financial Company na si Cyrus Carney ang kanyang mga security guard na paalisin ang mga ito, pero hindi nila ito nagawa. Kaya sa huli ay nainis na ang husto si Cyrus Carney at direktang pinaandar ang kanyang sasakyan papunta sa mga nagpoprotesta nilang investor, kasama si Samantha sa grupo ng mga nasugatan nito. Nang matapos si Samantha sa pagpapaliwanag, nagngangalit niyang sinabi na, napakademonyo ng korporasyon na iyon. Napuno naman ng pagsisisi ang kanyang puso. Binili ng kanyang anak ang mansyong iyon gamit ang perang pinaghirapan nito, pero agad din itong nawala sa loob ng isang iglap. Dito na tumingin si Samantha kay Daryl at Nanarmon. Hoy! Walang kwentang Daryl. Ano bang magagawa mo maliban sa pagtambay-tambay kung saan-saan? Ayaw na kitang makita. Umalis ka na sa harapan ko. Walang ginawa na kahit ano ang walang kwentang lalaki na ito. Bakit nga ba siya mangangailangan ng isang walang kwentang manugang na kagaya ni Daryl? Nagagawa ng ibang mga manugang na kumita ng pera, pero paano naman si Daryl? Kung nagawa lang nitong kumita ng kahit kaunti, hindi siya magiging desperado sa pagbebenta ng kanilang mansyon at mabibiktima ng isang scam na kagaya nito. Agad na mas sumama ang muod ni Samantha nang maisip niya si Daryl. Tumawa naman dito si Daryl. Napakaganda talaga ng kanyang biyenan pero wala na itong ginawa sa kanya kundi manermon. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.